Paano ka nabubuhay? Maligayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Nicolas de Tolentino. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tumingala si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao, at itinatakwil at iniinsulto, at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon, sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sawimpalad kayong mga mayayaman, sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa. Sawimpalad kayong mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Sawimpalad kayong humahalakak ngayon, sapagkat magluluksa kayo at iiyak. Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao, dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Magandang araw mga kapanalig. Gusto ba ni Jesus na maging mahirap na lamang tayo habang buhay? Ayaw ba niya na tayo'y umasenso? Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ngayon, parang ganun ang dating. Pero mga kapanalig, hindi literal ang ibig sabihin ni Jesus. Ayaw ng Diyos ng kahirapan, kagutuman, at kawalan ng katarungan. Gusto niya ng mundo kung saan lahat ay mayroong sapat at walang inaapi. Ipinapakita ni Jesus ang isang Diyos na may malasakit. Diyos na nakikinig sa daing ng mga api at nagmamahal sa mga mahihina. Isang araw, may nakausap po akong matandang babae. Tinanong ko siya, "Manang, kamusta na po?" Ngumiti siya at sinabing, "Eto, mahirap ang buhay, pero hindi pa rin pinababayaan ng Diyos." Mga kapanalig, ang sagot niya ay parang isang sermon. Tunay na pananampalataya. Kahit na halos walang-wala siya, buo ang tiwala niya sa Panginoon. Totoo naman yun, di ba? Kapag mas malaki ang ating pangangailangan, mas taimtim tayong lumalapit sa Diyos. Lalo na sa panahon ng kagutuman, kalungkutan, at anumang krisis ng ating buhay. Pero, heto ang hamon. Sana hindi lang tayo manalangin para sa sariling kaginhawaan. Sana ang panalangin ang magtulak sa atin na kumilos para sa nagugutom, naaapi, at naghihirap. Mga kapanalig, ang Beatitudes ni Jesus ay hindi lang mga salita. Ito ay dapat maging ating beatitude, paraan ng pamumuhay. Kung ano ang itinuturo niya, ipakita natin sa gawa. Maging biyaya tayo sa iba. Maging presensya tayo ni Kristo sa gitna ng mundong magulo at nagugutom. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa aking buhay, nararamdaman ba ng iba ang presensya ni Jesus? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito.
Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos Ama sa langit. Sa inyong panalangin at espiritual na tulong, pangalagaan niyo kami mula sa kapahamakan. Pagaligin kami sa aming mga kahinaan at ipabatid sa amin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin niyo kami. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.